Hi guys! Welcome back to our channel. Kakatapos lang natin makipag-meeting. So ngayon ay pupunta na tayo sa Bubble Mania for dinner. Wow, ang liwanag o dinner. Anong meron? Anong oras na ba? Mag-alas 8 na guys ng gabi. Anong meron? Ba't may dinner? Wala, nag-invite si Kuya Jason, ang aming friend. Syempre si Alwin hindi makatanggi. Ito na naman. Actually ayoko. Wow. Hindi ako. Bubble Mania naman na ako Wow. Pero nung narinig ko yung Bubble Mania, baby tara. So kikitain na lang namin doon ang aming friends. Yan si Ate Jonah and Kuya Jason. I think anniversary nila. Oo, parang anniversary nila. Na-invite pa tayo, no? So super bait talaga ng mag-asawa na yon. Ang Bubble Mania nakalocate yan sa ano yan, downtown banda, no? So, sa 16th Ave. Alright. So, eto na ang mga suot. T-shirt na lang. Ayan, o. Diba? Pero, meron nga palang warning kanina. Anong mabanggit ko na lang. May severe thunderstorm warning. And, meron pang hail warning sa Alberta. So, kasama dun yung Calgary. Pero, nagpapasalamat din kami na parang sa paglipas ng oras, kasi ang oras daw nung thunderstorm warning ay 12 noon until 11 ng gabi. So, paglipas ng oras ay bumababa din yung chance ng like thunderstorm and hail dito sa Calgary. So bandang north na lang daw ng Alberta yung may like ini-expect na thunderstorm. So, hopefully, ayan no, maging safe ang lahat. Yan, kahit saan mang dako dito sa Alberta. Mapa Calgary, Edmonton man yan, or Lethbridge, or Red Deer. So, yun nga kasi yun yung mga nasa taas ng Calgary. So, dun daw yung area ng thunderstorm warning. So, actually, nung nabasa ko yung balita na yun, ay medyo nag-alala tayo. Syempre, yung parking natin ay nandito lang din. Walang cover. Ayan, pag nag-hail ay medyo delikado. Yung friend ko rin no, na si Sis Donna, ayan no, kasi nasend ko rin yung news sa group, ay baka medyo nagpanic. Kasi nga nasa northeast sila. So sabi niya, hindi pa nga natatapos yung parang repairs because of the past hail. Ay ito na naman. So buti na lang ito na nga no, bumababa yung tsansa na tumama yung hail dito sa Calgary. So yan, somehow, a relief doon sa mga nasa northeast kasi doon talaga yung prone na mga hill. So, hopefully hindi rin tayo maabutan kasi weather can change, no? Lalabas pa naman tayo. Pero kasi nga, ngayon guys, nag-ano na siya, 4% to 0%. Tingnan nyo naman yung araw. So, yung severe thunderstorm, nasa norte siya ng Alberta. Alam niyo ba guys, naalala ko na nag-hail talaga that yung pinakamalakas talaga dito nasa downtown paranta tayo kami talaga ni Emma nun. Tapos para kaming alam mong homeless na hindi namin alam saan kami tutuloy kasi yung inisip namin din sa sakyan, sana makahanap kami ng area na may cover. Yan, naalala ko nun yung Dot Foods nga. Yan. Yung sa old warehouse. Old warehouse. Doon ako pumunta kasi alam ko may bubong kasi yun eh. Oo. Buti na lang din ay sa southeast walang hail kasi kahit nagtago kami doon sa area na yun ay walang nangyari. Yan, ulan lang naman. Pero grabe yung naging hail sa bandang north. Yes, sir. Oo. So ngayon, biyahe na muna tayo. Grabe no. Pakita ko yung 8 o'clock dito sa Calgary. Sino mag-aakala ng 8 o'clock ng gabi to? Baka ang akalain nyo ay 8 o'clock ng umaga. 9:30 yan. Oo. So, by summer, 'di ba? Baka nasa 10 PM na ang aming pinaka-max sunset. yan 10 ata, parang gano'n, pagkakalala ko. Yan. May araw pa. At least tipid ka sa ilaw. Hindi mo kailangan ng electricity. Kaya pag summer, hindi masyadong sa kuryente. Winter lang talaga guys, yun ang matindi. Kasi mas mahaba din yung gabi noon. So, ito ang Ogden community namin. Meron ba tayong celebrate ngayon or something like that? Wala naman. Baka sila Kuya Jason. Yan, makikiusyoso tayo. Yan, kaya sila nakapagyaya ngayon ng date. So, sasama kami. Mga sabit. Nung narinig ko yung Bubble Mania, gumanon agad yung tenga ko. Ting! Grabe, mukha ka talagang Bubble Mania. So, ako, nahihilig na ako sa
sa Popeyes, yung boneless chicken na garlic parmesan. Si Alvin love na love niya yung sa chicken sa Bubble Mania. Hindi, kasi dati guys, alam niyo naman 'di ba, yan yung business namin sa Pilipinas. Talaga yung guys, salted egg yan ang paborito ko, tsaka garlic parmesan. Kasi parang, only wings kami nun eh. Ang hirap na ikaw yung owner, ikaw din yung umuubos ng pagkain. Ay, hindi naman. Kumukuha lang naman ako nun. Kasi medyo, sa totoo lang guys, mas malaki yung chicken wings namin sa Pilipinas kaysa dito. Oo, maliliit dito. Parang, sa Pilipinas, 6 lang na chicken wings, okay na ako eh. Sold na ako eh. Tapos, pero dito, ay naku. Try nyo rin yan kung nandito kayo sa Calgary. Masarap yung Bubble Mania din. Yes. Ang dami ditong sasakyan, baby, no? So, parang may mga nagbe-baseball, whatever activity, softball. Yan. Sa mga gantong weather na sunod-sunod na guys yung activities dito, malapit sa area namin yung mga field for activities ng mga like youth. Ganda kasi dito guys, pag summer. Yan, malapit na rin baby ang Stampede by July. Pupunta pa ba tayo Stampede? Dapat dalawang na tayo. Okay lang yun. Pumunta tayo sa free day, like family day. O yung pang yung umaga lang. Na may free pancake breakfast. So ayan, biyahe na muna tayo. Yes. Kita-kita tayo dun sa Bubble Mania. Alright, bye. So yun, katatas lang namin guys kumain dito sa Bubble Mania. At syempre, sponsored by Jason and family. Syempre, Ate Jonah. Yan, tsaka yung dalawang Junakis niya. Kalibre tayo ng dinner dun Bubble Mania. Ang lamig. Ano na ba? 9:30. Oh, yeah. Diba? Sunset pa lang. Oo nga no. Pakita natin sa kanila ang downtown. Downtown to. 16th Avenue. 16th Avenue to. Yan. So, magkanya-kanya na tayo. Thank you. So, bukas hindi tayo magkikita kasi may lakad. Oo nga. So, Wednesday, see you. Wednesday. Yeah, Wednesday. The Jonah! Thank you. The Jonah, thank you. Happy anniversary ulit. Thank you. Yeah, bye. Let's go. Sayon. Medyo nakakaramdam ako ng lamig. Okay, so yan, uwi na tayo. So yun guys, nandito na tayo sa kotse. Pauwi na tayo. And thank God, hindi tayo nagkaroon ng thunderstorm dito. So far until 11 pa kasi yung yung forecast. And hindi rin tayo nagkaroon ng hail. Buti na lang kasi kanina nung binalita sa akin ni Emma yun, kinabahan ako, tumawag agad ako kay Jason. Sabi ko, Jason, pwede ba ako makipark sa inyo? Yung pala to si Jason, 3 na ang kotse. Ayan, bagong bili na naman na sasakyan. Parang pa-additional lang naman. Para may magamit ang kanyang bagets. Ayan, no? So, nakakatuwa na at least nakapag-banding ulit tayo ngayon. Dami ko nakain, grabe. Kasi nauna ako pumasok sa'yo. Kasi may kausap si Emma guys. May kausap pa sa phone. So anyway, update ko nga lang pala kayo guys, no? Kasi alam ko, maraming nagandahan dun sa bahay na detached. Somehow old siya, pero it has so much potential. So parang naka-list siya sa market ng $500,000. Yan, Canadian dollars. And sabi nga ni Kuya Daniel, no, in 7 days, ang tingin niya mabibili to. Kasi detached siya, tapos bungalow lang. And then ilan nga yung bedrooms doon? I think 3, no? Nasa gilid. Kasi dito sa kanan yung salas, and then nasa kaliwa yung part ng mga bedrooms. And then, meron ka pang basement, no? Somehow finished. Tapos merong, ayaw ko kung kasama yung billiard table. May billiard table siya. And then, meron ding garage. Diba? And then, may malaki kang backyard. So, parang sabi lang din nga doon, kailangan lang i-cut yung trees kasi parang it poses a danger. Tapos may parang split. So, kahit na pala, medyo slow yung market, guys. Kung maganda yung property, pag-aagawan yan. So, nung nagtingin ako, kasi minsan nagpa-follow up ako sa mga tinitingnan kong mga properties. Ito na nga po. Akala natin, 'di ba, buyer's market, pwede mong tawaran. So sa 500,000 na 'yon, iisipin mo, pwede pa 'yang tawaran, 450, 480. Guess what, guys, kung magkano nabili yung bahay na 'yon. So ang final price, yung sold price niya ay
$560,000. So, oo, feel ko nagkaroon ng bidding yun. Yan, bago like na seal yung deal. Tapos ang taas pa ng ginamp niya from 500. So, napakalaki nun na. So, ibig sabihin kahit buyer's market, if the buyers saw so much potential to, diba, improve tong bahay na to, or gusto nila yung location, tapos nakita nila konting renovate lang, ang ganda na magiging value nito later on kung gusto mong ibenta din. So, panalo ka dun. Yan. Kaya lang syempre, kapag wala tayong eyes for renovation, ay hindi natin kakayanin yan. At saka, hindi na namin kaya guys ang 560,000. So, negative. Yan, congratulations sa nakabili. Yan yung nakakatuwa kasi nakita ko na binili na siya. Yan in just 7 days. Oh, bilis. So, kailan lang natin nag-vlog yun eh. Kailan lang. So, meron din tayong mga nakikitang nagbebenta din talaga. Tumatagal sa market kasi meron naman dyang option eh. Like, if you visit for example yung realtor.ca, you can sort by like date kung kailan nasa market yan. Yung iba, nasa 100 plus days na hindi pa rin nabibili. Yeah. Kaya yung iba, wala silang choice kundi magbaba ng price. Kasi hindi mo naman pwedeng hayaan na forever na lang na nakalist yung property mo tas hindi yun napapansin. So may mga na-visit din kaming houses na nandyan pa rin. Yan. Binivisit-visit ko rin kasi kung tinitinan ko kung bumababa yung price. Pero yung iba, wala na. So ibig sabihin may mga na house tour tayo or open house na nabili na after our vlog. Sir. Yan, hindi mo ma-determine guys. Depende rin sa location, depende sa value ng property. So, hindi lahat guys ng property ngayon ay hindi nabibili. Yan. So, ibig sabihin, yan, kung may value, and yan, so much potential yan, mabibili at mabibili agad yan. And, more than pa sa asking price ng seller. Yan, pag-aagawan talaga yan. So, yun lang naman. So, nakita ko rin yung property sa Cranfield na binisit namin last time, yung may malaking basement and may malaking countertop sa kitchen. So, eto naman, yung property na yon, nabenta siya ng $20,000 lower sa listed price. Pero ang tagal niyang nakalist ha, nasa rin yun, 2 months bago nabili. So, ayun, kapag matatagal na rin sa nakalist, pababa ka talaga. Diba? So, since 60 days siya, parang yung seller, pinatos na yung offer sa kanya na $20,000 below sa listed price niya. Isa pa naman sa mga nagustuhan din natin. Isa yun. Pero ang sinabi ko rin, kasi yung sa Cranfield, sobrang konti ng bathroom. So, kung wari, merong magre-rent or merong titira sa basement, wala siyang CR, wala siyang washroom. So, aakyat pa siya sa taas, powder room yung nasa taas, tapos sa second floor pa para makaligo. So, hindi siya practical. Pero siguro, if it's not meant for us, it's not meant for us, diba? Hindi pa namin time. So, nag-enjoy pa kami sa pag-view. Maybe later on, in the next few weeks, in the next few months, or in the next few years, makita natin ang bahay na para sa atin. So, yun lang naman guys na yung mga realizations. Tsaka na, na-explore natin ngayong nag-house hunting tayo. Pero, house hunting era. Yeah, pero nakaka-enjoy magtingin-tingin ng mga bahay, no? Oo, nakaka-enjoy. Kasi marami din yung inventory. So, ang dami mong pagpipilian. Yun nga lang, kapag maganda yung property na nakita mo, wag kang makampante na buyer's market yan, tatagal yan sa market. Kasi kapag nakita rin yan ng ibang tao na ang ganda, naku, pwede yan ma-offeran agad-agad. So, it still depends. So, yun lang naman. And, yun nga, nanonood din ako ng news regarding sa mga housing market, real estate, yan dito sa Alberta, pati na rin sa Ontario, BC. So, bumabagal na rin nga yung like housing market doon. Siguro sabi daw nababurst yung bubble. Pero dito naman sa Alberta, although tumataas yung inventory, so we are expecting bumaba yung price kasi ang dami mong ang daming nakalist sa market. Pero guys, ang nangyayari, tumataas pa lalo yung value ng bahay. So 'di ba, parang
hindi mo alam kung mag-aantay ka pa or bibili ka na kasi mamaya kakaantay mo, ang mahal na. Hindi mo na ma-reach yung budget na gusto mo. Kasi nga, ayan, hindi sumasabay yung price sa pagdami ng inventory, hindi siya bumabagsak. So, dito yan sa Alberta kasi sisilbi pa rin siyang puntahan ng mga like residents or immigrants from other provinces. Oo, kasi marami pa rin talaga naglilipatan dito eh. Yeah. So, napakalawak pa naman ng Canada. Oo. There's still a space Grabe. for everyone. Yun nga lang, yung housing, yun yung kailangan lang ihabol. Kasi mas mabagal lang mag-build kaysa sa pagdagsa ng mga tao. So, yun lang naman guys. So, nakakatuwa din minsan mag-dream. Yan. Nangangarap muna tayo magkabahay habang wala pa. So, tingin-tingin muna tayo ng mga bahay na nasa market. So, nakakatulong din na meron tayong realtor na nag-guide sa atin. And, yan, kapag open houses din naman, yun, nakaka-enjoy din. Kasi, ito yung mga ino-open talaga yung house for the viewing of all people. So, walang masama doon tumingin. Kaya, kung meron din kayong dream na magkabahay dito, go lang. Kasi, actually, ang dami naming learnings habang ginagawa yung mga house hunting. So, may mga information kami na, uy, buti na lang nalaman namin yun. Uy, buti na lang nakwento sa amin to. Yan, nung nag-visit kami. So, yung information, it's very priceless. Kaya, go lang kung may extra time naman kayo and you are geared towards a certain goal. So, walang makakapigil at makakahadlang sa inyong mga pangarap. Yes, sir. Yes. So, ipakita nga pala to, no? Tinan mo, namumuo na yung clouds dyan. So, yung thunderstorm or hail down nandun sa northern Alberta. So, may friend tayo doon, nag-my day, parang, grabe yung ulap sa Edmonton. So, hopefully, okay sila. Wala namang mga news na mga hail. So far, wala pa nakarating sa akin, pero tingnan natin sa balita mamayang gabi. Alright, so ito yung The Brick, dito lang tayo sa Ogden. Malapit lang pala sa atin. Yan. So yan guys, andito na tayo malapit sa area namin. So papahinga ko na rin itong boses ko na kailangan na talagang boses pala ka na. kailangan ipahinga na, dadala kasi sa pagod kasi ang dami-dami naming gala. Ang dami-dami naming ginagawa, iniisip at mga pinaplano. Yan. So hopefully makarecover din tayo. And yeah, sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!